Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Ama, salamat po sa araw na ito. Pagpalain niyo po ang iyong salita, maging gabay po namin. Salamat po sa pagkakataon na muli ay makapag-aral po kami ng iyong salita. In Jesus' name we pray. Amen. Ang talata po ang ating babasahin sa oras na ito ay nasa Psalm chapter 71. Ang sabi po ng Biblia, Psalm 71 verse number 15, My mouth shall show forth thy righteousness and thy salvation all the day, for I know not the numbers thereof. Ang sumulat po nitong Psalm chapter 71 ay nagsasabi na ang kanyang mga bibig ay magpapahayag ng katuwiran ng Diyos at ang kaligtasan sa buong maghapon or all day. At sabi niya, For I know not the numbers thereof, sapagkat hindi ko alam kung kailan, hanggang kailan tayo nabubuhay. Yan po yung katotohanan. So araw-araw, habang tayo po ay nabubuhay, ay ang ating mga labi ay magsasalita ng kabutihan at ng kaligtasan ng Panginoon. Sapagkat di natin alam kung hanggang kailan nga tayo. At ito po yung nagpapahiwatig na tayo po ay maging mabuting katiwala ng buhay na binigay po sa atin ng Diyos. At mababasa po natin dito ang mga katotohanan patungkol sa ang ating panalangin bilang mga mabuting katiwala o panalangin ng pagiging mabuting katiwala. Unang-una, nandito sa verse number 1, ang sabi ng Bible, In Thee, O Lord, do I put my trust. Let me never be put to confusion. Ang unang panalangin ng isang katiwala ng Diyos ay manalangin na huwag po ma-confuse. So prayer na huwag tayong ma-confuse. Sapagkat sabi nga may iksilang buhay tapos sinalito pa po tayo. So paano tayo maging mabuting katiwala kung tayo po ay we're confused of ng buhay natin, no? Sometimes nasasayang yung maghapon simply because we're confused, hindi natin alam kung na ating gagawin. At dito sabi ni Haring David, nagtitiwala ako sa Diyos. Sa Diyos ako maglalagak ng pagtitiwala. Huwag ninyong hayaan ako ay or hindi ko alam kung anong aking gagawin. Kaya nga nagpapasalamat tayo na mayroong Biblia upang gabayan tayo sa kung anong dapat nating gawin. So ang Biblia ay merong kakayanan po na tayo ay gabayan para huwag tayong malito sa maghapon. Bagkos, sabi nga ng paunang talata, ang ating mga labi ay magpapasalamat o magbabanggit ng katuwiran at kaligtasan ng Diyos. Kasi hindi natin alam ang bilang ng araw natin, no? Hindi natin alam. So, magsasabi tayo ng mga bagay na nagbibigay papuri sa Diyos at huwag po tayong ma-confuse. Na pangalawa po ay in verse number 3, Psalm 71:3, Be thou my strong habitation, whereunto I may continually resort. No, sa buhay natin bilang mga katiwala ng Panginoon ay may mga pagkakataon na hindi natin alam anong ating gagawin. Tapos we don't know what's next. May mga pangailangan, may mga suliranin. Ano nang kasunod ng buhay natin? Ang sabi ni Haring David, ang Diyos ang aking tahanan. No? Doon tayo tatahan. At sabi nga dito, that whereunto I may continually resort. No? Sa tuwin ng ako may suliranin, doon ako tutungo, doon ako pupunta. Thou hast given commandment to save me. Thou art my rock and my fortress. So, ang Panginoon, to be a good steward, we must realize, una, na huwag tayong ma-confuse. Pangalawa, ang Panginoon sa anumang pangyayari sa buhay natin, nagtiwala tayo sa Diyos. May mga suliranin pa din naman kahit nagtiwala tayo sa Diyos. Bilang isang mabuting katiwala ng buhay ay ang Diyos ang ating tahanan. At pangatlo, in verse number 8 and verse number 9, Psalm 71 verse 8 and 9, Let my mouth be filled with thy praise, and with thy honor all the day. Sabi ng Bible, ang ating mga bibig o ating mga labi ay mapuno ng papuri sa Diyos, and with thy honor all the day.
Cast me not off in the time of old age, forsake me not when my strength faileth. Anong ating panalangin? Panalangin na lagi na lang tayo magpuri at magpasalamat sa Diyos. Na kapag naunawaan po natin ito, pagdating po sa pagiging mabuting katiwala, ay ma-realize natin na lahat ng bagay ay sa Diyos. Kaya kung may mga pagsubok, dahil nais ng Diyos na tayo patatagin, so maging kanlungan natin. Kung may mga pagsubok, huwag tayo ma-confuse. Kapag sumusunod tayo sa Diyos, kapag especially sa mga pwede sa finances, pwede sa mga anything na pagsubok dahil sumusunod tayo sa Diyos. Kunwari, nagbigay ka ng tithes, may mga pagsubok pinansyal, nagbigay ka ng buhay, may mga pagsubok ng kalusugan o anumang bagay. Let God work in our hearts and in our lives. Sapagkat, sabi nga, huwag tayo ma-confuse, because tayo ay ang Panginoon ng ating kanlungan, ng ating tahanan, at lagi-lagi at the end ay simula pa hanggang sa katapusan ay magbibigay tayo ng pasasalamat sa Panginoon. At sabi nga, huwag niyo po akong itaboy pag ako'y matanda na. Sabi ni David. Anong ibig sabihin? Habang tayo'y kabataan pa, habang may kalakasan, laging magpuri sa Diyos. At sabi nga, araw-araw magbibigkas ako ng kaligtasan ng Panginoon sapagkat hindi ko alam kung hanggang kailan ang buhay ko. Alam ang buhay natin, gawin na natin ang mga bagay na makapagbibigay papuri sa Diyos, leading us to be a good stewards ng buhay na binigay ng Diyos sa atin. Maging mabuting katiwala ng buhay. Sabi dito, araw-araw, throughout the day, ay magbibigkas ng pasasalamat sa kaligtasan ng Diyos sa atin. Ay manalangin, Lord, salamat po sa araw na ito. Salamat sa pagkakataong makapag-aral ng salita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.